Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light All. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang pakikinig sa Tinig ng Panalangin. Ngayon naman, ating alamin at suriin ang 2 Samuel, Kabanata 21 hanggang 24. Ang mga kabanatang ito ay binukod at di binilang sa mga kronolohikal na pangyayari. Datapwat, sila ay mga pangyayaring naganap sa loob ng kabuuang paghahari ni David sa Jerusalem. 4 na pangyayari ang sinalaysay dito. At ang panalangin ko sa mga sumusubaybay ay mangusap ang Panginoon sa atin at mabigyan natin ang banal na pagsunod sa kanyang ipinababatid sa atin. Ang unang sinalaysay sa Kabanatang 21 ay isang taggutom na humantong sa 3 taon sa Israel. Sumangguni si David kay Yahweh, ano ang dahilan at ano ang dapat gawin. Ang pagsasangguni noong mga panahon na iyon ay sa pamamagitan ng propeta na gumagamit ng Urim at Tumim sa Ingles. Dagdag kaalaman sa inyo. Mga taga-subaybay, sa liksikin ng mas higit ito sa Biblia. Ang tugon ni Yahweh ay si dating haring Saul pala ay hindi tumupad sa isang mapayapang kasunduan kasama ang mga Gibeonita. Bagkos, nilapastangan niya ang kanilang mapayapang kasunduan at pinag-utos niya na sila ay patayin. Ang hininging kabayaran ng mga inapo ng Gibeonita ay 7 inapo sa angkan ni Saul. Binigay ni David ang kahilingan nila. Hindi sinali ang sambahayan ni Mephiboset, anak ni Jonathan na anak ni Saul, at matalik niyang kaibigan, alang-alang sa isang sumpaan na iingatan ni David si Mephiboset at ang kanyang sambahayan kung si David ay uupo bilang hari. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan, at tayo ay inaasahang maging tapat din sa ating mga kasunduan. Kung tayo man ay tatalikod sa ating sinumpa, ngunit hihingi ng kapatawaran, mapagparaya ang Diyos. Subalit, ang mga ginawa nating kasalanan ay laging may kahihinatnan. Sa isang pangyayari naman sa Kabanata 22, may isang awit ng katagumpayan na sinulat si David nung mapagtagumpayan nila ang kanilang mga kalabang Filisteo, pati na rin yaong kaligtasan laban sa kamay ni Haring Saul. Basahin niyong maigi ang awit na ito na nakasaad din sa awit 18. Alam ni David na hindi dahil sa kanyang lakas o sa dami ng kanyang hukbo ang kanyang kagalingang makipaglaban, kung hindi dahil sila ay pinagtatagumpay ni Yahweh. Kilala ni David ang Diyos, kaya sa Diyos ang kanyang tiwala at sa Diyos manggagaling ang lakas. Ang Diyos ang kanyang katagumpayan at ang kanyang matibay na muog at sanggalang. Unahin muna natin ang Kabanata 24 bago ang Kabanatang 23. Pinangunahan ko na kayo sa bungad ng podcast na ito na ang 4 na huling kabanata ng aklat ng 2 Samuel ay pera-perasong mga pangyayaring naganap sa loob ng paghahari ni David at hindi nakaayos sa sang-ayon sa kronolohika. Dito sa Kabanatang 24, nagkamaling inutos ni David na bilangin ang hukbo ng Israel. Ang pagbilang niya ng hukbo ay nagpakitang sumalig siya sa dami at lakas nila. Nagkaroon siya ng pagmamataas sa sarili. Hindi ba dapat sa Diyos manalig at magtiwala?
Nagalit ang Diyos at namatay ang 70,000 sa araw na yon. Nagpakumbaba uli si David at tinigil ng Diyos ang kaparusahan sa kanyang bayan. At sa kabila ng maraming pagkukulang ni David, dinakila pa siya ng Diyos at idinagdag sa kanya ang 30 mga tapat at magigiting na sundalo. Ito ay nakasaad sa huling bahagi ng Kabanata 23. May tipan ng Diyos kay Abraham at David. At dahil walang kakayanan ng tao sa sarili niyang lakas na tumupad sa tipan, niloob at minarapat ng Diyos na gampanan at ipatotoo ang kanyang tipan sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi magiging sagabal ang kakulangan ng tao sa pagpapatupad ng kanyang banal na layunin. At dito rin sa Kabanata 23, sinulat sa Biblia ang mga huling salita ni Haring David nung mga huling bahagi ng buhay niya. Matandang-matanda na siya nung biniling niya sa anak niyang si Solomon na maging malakas, matatag at masunurin sa may kapal. Mismo siya ay hindi niya nagawa ang mga ito. Datapwat, sa mga huling bahagi ng buhay niya, napagtantuan niya na dapat niyang ibahagi ito kay Solomon. Na ang Diyos ay banal, siya ang hari ng mga hari, na sa kanya nararapat ang ating katapatan, pagsamba at pagsunod. Bagamat hindi nasunod ni David ang mga utos ng Diyos, siya ay mapagmahal na tinawag na isang taong hinahanap-hanap ang Diyos, binalik-balikan ng Diyos, sinaliksik ang kalooban ng Diyos. Tulad ni David ay maaari natin siyang tularan. Lumapit at magtago tayo sa kanyang kalooban. Huwag tayong lumayo sa kanya. Sa lahat ng mga tagapakinig ng podcast na ito, paano nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu? Tayo'y manalangin. O Diyos na mahabagin sa lahat, lumalapit kami sa iyo. Tapat ka sa lahat ng iyong salita. Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos at wala ng iba. Nagsusumamo kami na sa iyo ay magtiwala at sumunod. Matupad ang kalooban mo sa amin dito sa lupa gaya ng sa langit. At kung kami man ay mabuhay, tulungan mo kaming mabuhay para sa iyo. At kung kami man ay mamatay, tulungan mo kaming mamatay para sa iyo. Amen. Samahan niyo kong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ng salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.